po kayo dito umiyak, diba? And then po kayo sincerely po, ilang beses po kayo namatay dito, gano'n naman po kayo. Kita niyo nun, wala ko yung serang masaya. Sabi ko nga pagkatapos ng show, wag niyo muna akong kausapin, matutulog lang ako. Siyempre napaka-challenging para sa akin. Kasi hindi ko rin alam kung paano ko siya nagawa. Laking pasasalamat ko na pagkatapos ng mahabang panahon na nagpahinga ako, sila Direk Jerry, yung buong cast, yung buong production, yung buong production talagang nandyan para alalayan ako. Maraming salamat po. Thank you, Sita. Thank you for that question po. Bago po lahat, I'd like to greet everyone, all the members of the press. Thank you so much for supporting us, supporting the show. And Ms. Angelica, going back to the question po, it really helped na nandun po yung support ng buong casting po sa amin. Alongside Direk Jerry and Direk Aileen who started the project po. So, and of course, Ms. Jeneline, sobrang at first, nakakahiya nga po na parang, paano ba namin ito gagawin? Parang hindi naman kami magkakilala sa totoong buhay at paano kami mag-aarte na simula pa lang ng series. Nagmamahalan na kami ng mag-asawa. But you know, everyone was, gave good vibes sa set and natawanan lang kaming lahat and everyone gave us supportive environment. So malaking bagay din po yun. Thank you so much po. Thank you. Of course, your comeback after Descendants of the Sun. So, even na naman noon before nag-break na tagal mo yung medyo napatuloy. So, kamusta yung naging adjustment and paano yung pagbabalik mo sa CMB Prep? Well, katulad ng sabi ni Direk, para rin kaming nasa time loop. Kasi, 3 taon na yun pa rin yung suot ko. Pagbalik ko, eto na naman yung suot ko. So, parang, okay, nasa time loop ako. Ganun siya kahirap. Siyempre, dumaan din ako sa 2 taon na nag-mommy ako, naging mommy ako ulit, nagpahinga ako. So pagbalik ko parang, paano ba ako magagawin ng gano'n pa rin yung itsura ko, yung acting ko, dapat hindi mo kang kinakabahan. Kasi parang hindi na ako marunong. Pagbalik ko parang ako natatanga, yung gano'n, sorry. Parang gano'n yung feeling na, kayo na bahala sa akin, no? Ako talaga yung nervous ko pagkabalik ko. Pasalamat na lang ako, yung mga co-actors ko talaga. At si Direk, nandiyan para talaga sumuport. Si Sian, how did you support Jeneline? Kasi syempre, ang tagal nga ng break ko. So, paano na maintain ang relationship as friends? And of course, yun nga, sabi naman nila ang ganda ng chemistry. So, hindi yun parang mahog nung nawala din yung tapings pa sa mga tanong. I think, siguro malaking bagay po na nag-break po yung ice sa aming dalawa na I don't know, nagtatawanan lang po kasi kami, ini-enjoy lang po talaga namin yung mga nangyayari. Siyempre, there's a lot of unpredictable things happening on set. Diba? Katulad nung sabi nga ni Jen, like mga 2 years po or a year na after pandemic, medyo tumitin po kami mas bumalik. Tapos sometimes, yung mga damit na suot namin from lalo na ako pala. So yung damit na suot ko from a year ago, hindi na kasha, so bubukipin siya. So parang dun po parang dun po siya nagsimula na nagtatawan na lang kami. The ice were slowly nag-break po siya. And I think that's pretty much the basic picture. Sian, how was it like shooting yung accident scene over and over again? Ilang beses ka namin nakita, tapos iba-iba pa. Mahirap po sobra because direct, gano'ng katagal ba natin siya shoot? Parang 3 days, parang 1 week po siya you know, it was really hard syempre to be covered in blood always. Parang wala naman po yun compared sa pinagdaanan ni Jeneline, ni Ina, na parang bayag-bayag sumisigaw, parang 100 takes po sila. So ako naman po nakahiga lang naman po ako sa mainit na traffic na naman. And then last question, Jeneline, yun nga, this is your pagbabalik sa prime time mo. So, napaka-cliche na nito, pero nararamdaman ka ng pressure, are you overwhelmed na, people are also expecting big and at the same time very excited for their film. Dahil dyan, kinabahan ako. Sorry. Hindi ako kinabahan kanina ngayon lang. Hindi, talaga. Yung pressure kasi syempre,
GMA Prime, yung susundan namin na show, syempre kailangan namin ma-reach din yung level ng so medyo may pressure talaga. Kaya pinagdadasal ko na sana talaga supportahan at kapitan ng mga tao tong show na to kasi pinaghirapan talaga namin. Thank you so much and happy birthday po. Papaano nyo rin nairaos na parang pati emotions nyo lahat ng parang nakatanggung din? Unang-una, wala po kaming choice. At kailangan namin siyang pagandahin. Kasi, syempre, ano ka ba? Kasi, pag sinabi mong time loop, paulit-ulit mong gagawin yung isang eksena, pero dapat iba-iba yung levels ng emotion. Iba-iba yung atake, iba-iba yung mararamdaman mo. Siguro kung wala si Direk Jerry, hindi ko kaya. Tsaka yung buong cast, parang hindi ko alam kung paano ko siya gagawin. Tinanong ko lang po yung sinabi ni Ms. Jen. Kapit lang po talaga kami sa kay Direk Jerry and of course umpisa po kay Direk Irene. But towards the end, kapit na lang po kami kay Direk Jerry and kapit sa kanila. and with our co-actors na parang pag-uusapan po namin na ano nga ba yung nangyari? Ay, oo nga pala, so tulungan po talaga siya. Dahil hindi po talaga namin ito mararapos ng wala po silang sumusupport sa amin. Pero as actors ba, nagkaroon kayo ng questions? Kasi tulad na sinabi kanina ni Sir Jerry, parang itong concept na to, talagang pang movie to madalas kasi parang pang short lang siya. So kayo ba, nagkaroon kayo ng question na paano natin ito pahabain as I think marami pong mga instances na parang nagtatanungan po kami amongst each other. Tinatanong namin, tama ba yung mga ginagawa namin? Pero I think naniniwala lang po talaga kami sa proyekto and we're really excited. We really kept that excitement from the very start nung nagsimula po kami mga 3 to 4 years ago up until now. Pinaniniwalaan po namin yung project and I think that's what kept us grounded and that's what kept us excited to do our jobs and to give a little extra po sa role. Same. Totoo naman po na hindi basta-basta siyang gawin kasi ang haba ng show, paulit-ulit. Usually, di ba sabi nyo nga, sa pelikula ginagawa mas madali kung paulit-ulit kasi maiksi lang. Mahirap kapitan kasi mas mahaba yung buwan na papanoorin mo siya. Pero ginawa po namin lahat bilang ganun din po ng writer namin. At si Direk Jerry, very generous lahat ng mga co-artists. So talagang bago mangyari ang eksena, mag-uusap-usap, tatanong ni Direk, anong nararamdaman ko dito? Ito na to. So maganda, importante na team talaga kayo. Magkakasama kayo, buuin yung show na yun nang may pagmamahal. Influence area ba? Ano ba ibang offer sa ng GMA? Like, interview with you before na mag-meet mo na gusto mong mag-direct ng serye sa GMA. May gano'n na mong plano for this year. Sana po, nananawagan po ako Mr. Rivera. Thank you po in advance. Happy New Year. I am very grateful. Una po sa lahat, gusto ko lang sabihin na I'm very grateful with GMA. Kasi po, katulad po nitong Love Diary, it was the first show that they offered to me. Wala po yung Hearts and Eyes, wala po yung False Positive. Kumbaga, wala po ako nagagawa sa kanila, but they really took the initiative na parang, sige, kung natin si Sian, maybe okay siya, maybe hindi. But I feel really grateful and I feel really blessed. In terms of tackling different genres or tulad mo ng directing, I got to do a project with them last year. As sa isa pong episode ng Wish Ko Lang, nabigyan ko nila ng pagkakataon mag-direct. And hopefully po,
sana more projects po in terms of being behind the camera because yun po yung as of the moment, that's what's fueling my soul na masayang-masaya ako na behind the camera. Alam niyo ni Direk Jerry, lagi ako nagtatanong, Direk, ang saya naman behind, ano nangyayari dyan? Matanong po talaga ako. Yeah. Asa nakipag-direct ka na pala sa GMA? Yes. Tapos yan, ang dami nang nabigay sa yung roles. Kumanap ka ng lalaking na buntis, figure skater, tapos dito naman, kaulit-ulit kang mamamatay. Ano ba yung role na gusto mong gawin na never mo nagawa? Para sa akin po, hindi pa po ako nakakakuha ng action. Kumbaga, I think yun po yung mga, or something dark na bida ko for me, something like that. In the future, hopefully. And my last question for you is, tatanong ko din kay Jen mamaya. Since this is the time of the year, tanong ko lang, how did you celebrate your Christmas and New Year? My Christmas this year, I spent it with my mom, my lola, and my daughter. Ganun lang po kasi, in the house. Hindi rin po ako maka-alis kasi I'm currently doing a project under Direk Mark Reyes. It's a collaboration between Viva and GMA. So, hindi rin po ako para sa amin. Tapusin ko na muna yung proyekto bago yung bakasyon. But yun po, simple lang po yung salo-salo namin sa bahay lang po kumain. New Year. Ganun din po, hindi po kami masyado. Takot po yung mga seniors sa paputok sa mga 8 o'clock tulog na po sila. But yun po. Thank you. Jenica, paano ka nag-celebrate ng Christmas and New Year? Buong family, nag-trip kami sa Japan. Kasama yung mga kids. Ganun, simple lang. Tapos New Year, ganun lang din po. Ano lang kami, sa bahay lang kami. Hindi na kami nag-fireworks, nanood lang kami sa labas ng bahay. Ganun lang po. Thank you and congratulations sa inyo. Thank you, sir. Nakapigol ka talaga. Pero mamaya, tatanungin kita dyan. Tatanungin ko muna si Ina at si Mai. So, magkatabi na kayo. Kasi tinignan ko yung inyong mga, in-stock ko yung filmography nyo. Never pa na kayo nakagawa ng teleserye with Jenny Lee? May nagawa na ba kayo? First time yung nagawa? First time. First time, ikaw Mai? Paano? Wala. May nagawa na po kami yung movie. Ba yung Love Struck? Love Struck, pati Love to Love, mga ganun. Ayun. Pero teleserye, never pa. Never pa. Ayun, so first time pa lang. So, kumusta naman na katrabaho si Jenny Lee for the first time sa teleserye? Hindi, lagi kong sinabi ko rin nung nag-fast talk kay Tito Boy, gusto ko talaga maka-work si Jenny Lee dati pa. Kasi nanonood, favorite ko siya sa mga MMFF films, ganyan. So medyo fan ako. Medyo fan ako ni Jen. Nagpa-selfie ka ba sama si Jenny Lee? Hindi, ngayon nga lang. Kanila ako nagpa-selfie sa kanya eh. Pero yun, so fan ako and kumbaga sobrang interesado ko makita kung paano siya talaga magtrabaho. Siyempre, pag nanonood ka ng movies or TV, nakikita mo na lang yung resulta. Eh ako, bilang gusto ko yung proseso, gusto ko makita paano ba siya mag-prepare. And yung sobrang gulat ko was that, napakagaling niya kasi ang tawag ni Daddy doon, hindi kita tali. Yun ang term ni Daddy. Yung hindi mo nakikita yung technique. Hindi mo nakikita na parang nag-build up siya. Kahit na napakahirap ng mga eksena niya, like, hindi ko rin alam paano niya nagawa yun dahil talagang, kumbaga, losing your husband. Okay, today yun yung eksena ko, pero gagawin niya 5 beses, yung gano'n. So, it was very nice to work with her. Tapos parang na-inspire ako na, ay, dapat gano'n. Dapat hindi nakikita yung tali. Dapat hindi nakikita yung technique. Tapos tinanong ko din siya, Jen, anong technique mo? So sabi niya lang, tumitingin ako sa mata mo. Oo, kasi sa kanya ako kumukuha. Pasalamat ako, best friend ko siya. Kung hindi ko na lang gagawin ko. Baka nabaliw na ako. So parang, yung ganun siya, like she really trusts herself. Tapos may trust siya sa ka-eksena niya. So parang ako din, nape-pressure na parang hindi ako pwedeng, hindi porkit wala sa script na hindi naman ako iiyak, wala ako sa eksena. Parang always make sure na kung sakaling sa akin nga siya kumukuha, meron naman siyang mahuhugot. So yun, very, very happy ako talagang maka-work siya. Ayun, di ba? Ang anak ni Johnny Delgado, Luis Gillian, na pressure kay Jenny Lee Mercado.
Thank you for my lashes, Jen. Ayun, at kay Mike naman, kasi working with Jenny din sa teleserye, first time mo pala makasama. Ang tagal na kasi namin simulan ng pagtrabaho kami, tapos yung eksena namin, tapos yung character ko very controlling, very possessive. So, nag-aalalan talaga ako na, at first, na hawakan siya ng maliin or hatakin siya, kasi yun yung role ko eh. Oo nga eh. Tapos yung scene na ginagawa namin, yun yung itadrap ko siya. Doon ko, first time na may experience yun, doon hahatakin ko talaga siya. Tapos, after that, nalaman namin, buntis ka na. So yung siya sa akin parang, oh, wait, tama ba yung ginawa ko? Baka may nangyayari ka bigla, uy, ano ba yung nangyayari? But then again, na-realize ko, habang ginagawa namin yung love and repeat, kung gaano ka-generous si Jen kapag ka-eksena mo. Kasi every time na may ginagawa kami, tinatanong ko siya na parang, okay ka lang ba, nasaktan ka ba sa ginawa mo? Sabi niya hindi. So, doon pa lang napapalagay niya yung loob ko na mas maging free pagdating sa pag-arte, lalo na bilang kontrabida para sa kanilang dalawa ni Siya. Okay. Comment naman, Jenny din. Itong dalawa pala may natutunan sa'yo. Yung technique na hindi dapat ipakita. Tali. Oo, na i-share mo pala sa kanila. Sige. Sige, huwag ka tumawa dyan. Comment. Kuya Robert, sabi ko nga kanina, kasi pasalamat ako na si Ina, ang best friend ko dito. Kasi sa dami ng beses ko dapat umiyak at sa bigat ng mga eksena ko, hindi ko ma-imagine na kung gagawin ko yung eksena na yun, iba yung eksena ko. Baka hindi ko kaya. Pero dahil siya, ang dali eh. Parang hawakan mo lang siya, yun na yun eh. Thank you ah. May acting coach ako dun sa si Ina Lopez, tsaka si Sir Noni. Libre. Libre. Kay Mike, anong masasabi mo kay Mike? Kay Mike, kasi matagal ko na siyang nakakatrabaho. Pero first time ko siyang nakatrabaho na matagal. Very gentle. Talagang, ano siya, yung check ka niya, okay lang ba? Pag gagawin ko to sa'yo, okay lang, magpapaalam mo na bago nito. Si Mike naman, pag alam mo talaga artista yan. So, hindi rin ako nahirapan. Nabubuisit talaga ako sa kanya. Gusto ko talaga siyang sampalin. Ngayon na gusto mo. Ayun, hindi. Tanong ko si Jenny, nakakapikol ka. Kasi pumasok ka dito, parang ikaw yung Jenny na nakita namin 20 years ago. Tapos tatap yung katawan na yan, yung buhok na yan. Ano ba, may makukulam ka ba? Bakit? Anong transformation na ginawa mo? Ano yan? Pero mahirap ba? Paano? Nabanggit mo nga, nahirapan ka. Kaya nga, hindi ako nagpo-post ng ilang taon kasi mataba ako noon. So ayun, nung medyo bumabalik na ulit sa dati, pwede na ulit lumabas, di ba? Hindi naman madali, lalo na, ano na rin ako, medyo may edad na rin ako ng labuntis ulit. So, ang hirap talaga. O, hindi katulad nung kay Jazz na parang after a month, okay na ako. Payat na ulit. Ngayon, parang one year na, taba pa rin. So, gano'n. Medyo na-pressure na ako na kailangan kong habulin yung katawan ko bago ako magsimula. Anong ginagawa ko nung first time na nag-lock-in kami, ang unang team pa, yung unang production pa, kailangan kong habulin yung itsura na yun. So medyo may konting pressure. At ang habol naman, diba? Nakainis ka. Congratulations, everybody. Thank you po. Characters nyo sa love story ni na Jeneline and Sia. Ako kasi I play the father of Jeneline. Siyempre, yung character niya, close kami, father and daughter. Tapos, so, naka-affect siya in a way na, well, I want her to be very happy with her life. Pero at the same time, meron kaming struggles and conflicts with family kasi yung wife ko ayaw wants another man for her who happens to be Elton kasi
naghahanap kami ng... Kwento ko na ba yun? Baka hindi tayo manood. So sa mga, to make the long story short, merong struggle. Gusto ni Jeneline si Sian, tapos gusto namin, or ng wife ko is Elton, si Mike. So, yun ang ano namin, yung struggle is to how yung punta doon yung journey into accepting kung sino ba yung tunay niyang minamahal. For Miss Manuel and for Miss Sheer, paano rin po naka-apekto po yung characters nyo sa growth po din ng love story ni na Zian and Jenny? Ako po, bilang si Kandaon, ang tsuwata, tsosa at tiwata ng kabuntukan. Ang may kagagawa, malaki ang epekto, malaki ang aking responsibilidad. Ako ang may kagagawan ng pangatlong salita sa titulo. Repeat. Dahil meron po ang taglay na kapangyarihan para magbigay ng umulit ng pangyayari o ng pagkakataon para maitama ng mga dalawang taong nagmamahalan ang kanilang pagkakamali. Kasi bilang ang tsuwata, ako rin po ang nagmamahalan, gumagabay itong tutulong sa mga pagmamahalang nagsimula, sumibol sa pagbubukan. Kaya, bilang ako po yung taga-repeat. Ako po yung pangatlo sa mga na may kagagawa. Yung lang po. Happy New Year, everybody. I play Hilda as the mother of Sian, si Bernard. And kami lang kasing dalawa ni Bernard dito. So, with the marriage between Angela and Bernard, naging one unit kami kasi nga meron ng komplikasyon sa pamilya talaga ni Angela dito. So, makikita niyo dito yung pagmamahalan ng pamilya between Bernard, Angela, and Hilda also. Very tight-knit kasi yung mag-ina na Bernard and Hilda. So, marami po kayong makikita magandang gawain ng tatlo na characters ng Love Life. For this role naman, is it still a challenge for you? And paano mo ito na-differentiate sa mga nagiging iba mong community roles and like sa stand-up? Thank you po. Hindi, parang best friend kasi ako dito. Parang best friend. Best friend talaga ako ni Bernard. So, gaya ng lahat ng best friend, yung konsentidor, minsan nag-a-advise, minsan pag tinatanong, asan si Bernard? Sino Bernard? Di ba? Parang natatago mo. Pero nadi-differentiate ko kasi magaling lang talaga silang, artista talaga na kahit, sorry. So kahit kunwari malungkot yung eksena, madadala talaga kunyari. Pinapagalitan ako ni Ina, talagang didiplop ako eh. Kasi nakakatakot. Or kunyari si Jen, pinapagalitan ako, gano'n. Talagang maaawa ko sa kanya kasi magaling sila. So, basically, basta natutunan ko hindi dapat kita yung talent. Hindi gano'n lang, para hindi, para rin relax. Sana nasagot ko po yung tanong kung hindi po ulitin ko. Thank you, words that might reflect while following the stories of your character. So, ano yung sense nila siguro mga aspeto pwede sila makarelate? Ano yung panghabang... English kasi. Ganun. Hindi. Medyo complex din yung question. Siguro yung... Oo naman. Sorry. Yung pagmamahala ng pamilya, una-una yung pagmamahala ng pamilya, yung palagi ka sumusunod sa mga magulang mo. Pangalawa yung talagang pagmamahal mo sa asawa mo na kahit buhay
mo. Ano ba siya? And also, I think yung mga problema rin po na pagdadaanan ng mag-asawa, that's going to be a huge part of the story na, yes, my wife is willing to die for me, she's willing to do everything she can para lang iligtas ako, pero ano nga ba yung kapalit noon? And yung mga troubles that the husband and wife goes through and how they're gonna get over it. Through love, kaya ba? Enough, sapat nga ba ang pagmamahal to keep it from failing, from marriage? Okay. So next question: what other activities that keep you busy these days aside from, of course, acting? Ano yung pinagkaka-busyhan nyo ngayong mga, well, pag not shooting days? Ako, mommy ako. Nag-aalaga ng bata. Pero, nag-aalaga ng family. Workout, pakonti-konti. Tapos ngayon, babalik na ako sa work. So, yung mga, ano ba, pumumotor, ayan, medyo nagpumotor-motor ako ngayon as a black rider. Ano pa ba? Yun lang. So ngayon, nakafocus ako dito sa series, sa promo, tapos magagawa ng movie. So after nun, hindi ko pa alam. Bahala na. Ako naman po doing teleseries or doing films, I usually I do my best to come up with a script and pitch it to different platforms. For now, we have a movie coming out. I have a movie coming out with Underview Films, so I'm doing a horror film. So I'm really hoping for the best. There you go. Congratulations in advance, Ian. As for your character and to yourself as an actor. Is Jen. Repeat the question. Sige po. Hindi, okay na naman. What does the word repeat in the title mean to your character and to yourself as an actor? Ang ibig sabihin ng repeat sa character or even as a profession as an actor po, siguro po, first thing that came to mind is just to keep on working on the craft. You're not, I mean, especially po, we're working with established actors like Sir Ronnie, si Miss Marissa, Miss Sheer, and of course si Direk Jerry. It's really, if there's one thing na makukuha ko po dito sa show, it's not, you're not gonna get it right away. But you're gonna have to keep on repeating, you have to keep on working on your craft. You're gonna keep on failing so many times in life, but it's all about how you get back up and how you do it again and again. Para lang maging perfect po yun. Great answer, Ian. Is Jen? Okay na yan. Pero medyo mahirap sundan yun, sila na lang. Okay. Thank you. Those are your questions, by the way. Hindi po galing sa akin yun. Galing yung kay Sir Jerry Donato. Okay. Or confrontation na sobrang intense. Was there ever a time na during shooting na meron naman yung experience na blooper or unforgettable yung mas naging close kayo? Tanong natin sabihin ka ba? Tumawa si Miss Sheer tsaka si Miss Malu, parang meron. May kwento. Oo, meron. Sabihin kasi okay lang, kanta mo. O, iba naman kanta. Yung napanood niyo yung eksena na nasa morgue, si Sia. Okay lang ba? Baka ma-offend ka. Siyempre, iiyak ako. Di ba pag sa morgue yung patay, walang tao. Si Sia walang tao. Nakakumot lang na gano'n. Tapos iiyak ako iniiyak ako siya. Hindi ko alam na may kiliti siya sa... Tapos, so umiiyak ako, bigay. Tapos, yung patay, sinisiko ako. Kinagano ako. Tapos nalitin ako siya, nalitin niya may emosyon kasi sinisiko niya ako. Diyan sa talaga sa iyo. Doon kasi po nasa morgue nga po kami nakahiga. Saan ba magkwento niyo?
dagdagan ko na naiiya ako. Noong kasi nakahiga na ako, hindi ako pwedeng kumilos kasi nga sabi ni Jerry, huwag ka munang hihingasiyan, nakikita kita, pwede bang tumigil ka? Kasi mahirap na nga po yung eksena, nagmamadali na po lahat-lahat. Si Jerilyn po and my mom are crying. Si Jerilyn po medyo dito po sa area na to. Dito po siya sumisigaw. So parang hirap na po ako. Nanginginig na po ako. Tapos sinisiko ko na lang siya paalis. So I think yun po yung mga little moments na kung bloopers man or yung mga halakhak talaga namin ng mga moments. But mabigat po talaga siya. Na teleserye. It's really drama. It's really tungkol sa mga pinagdadaanan ng mag-asawa, ng pamilya. But yun, yun po yung one of the bloopers that we can share. So after that, mas naging close na kayo kasi grabe. Nahuli ang hilingan. I believe yung mga ganyan pong mga moments, especially with si Victor, all of a sudden magsa-stand up na lang po ng sample naman, Vic. No, I mean, ganun po. I think that really strengthened the bond with everyone. Si Miss Sheer magdadala po ng pagkain, magpapakain po siya. So I think that really helped with everyone. For my last question, siguro describe na lang how did you find each other after working together? Kasi Ian and Jerilyn. Impressions on each other. Yeah. Like, how did you find Jerilyn as a co-actor? Si Ian naman, madali siyang pagsamahan kasi ano siya eh. Hindi, madali siya pagsamahan. Magaan siya kasi katrabaho. Tsaka ano siya, makwento. So, madadala ka talaga. Magiging friends kayo. Ako po bang ulit-ulit kong sinasabi sa mga nagtatanong po sa akin na fan din po ako, katulad nga sinabi nila na parang fan po ako ni Jerilyn. Nung mga kabataan days ko po, nakikita ko pa yung Notebook ng Jerilyn Mercado. So, nakakatuwa lang na parang nung nakita ko siya, ikaw yung pinapanood ko noon, paano ako aarte sa harapan mo, parang nakakahiya. And even up to now, nagkakahiyaan pa nga kami. Pipicturean po kami backstage. Talaga, nahihiya ka? Oo nga, kanila nga may picture sabi, pwede bang magpa-picture? Parang gano'n pa. Meron pa pong ilangan, but we're just really enjoying each other's company. And we're just enjoying the little moments that happens on set alongside with everybody else. Na masaya lang po talaga. Despite yung napanood niyo po, nag-iyakan, behind that is tawanan po at halakha. Oo, syempre hindi naman po pwedeng mabigat na yung mga eksena. Ang bibigat niyo pong magkakasama, di ba? So kailangan after ng scene, pag kayo, masaya naman, tapos mamaya iyak ka naman ulit, pagka-date na. Congratulations. Thank you so much, Ms. Rachel. And it means a lot na nandito po kayo nakikinig po yung mga sinabi namin. And to all the members of the press, please help us spread good vibes. Please help us spread the news na Love Diary Beach showing na po January 15. We worked really hard for this, so sana po mapanood ng marami. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito ngayon. Thank you, Betalu. Sa mga boss po, maraming salamat at nandito kayo ngayon. Sana po, tulungan niyo kami ikalat ang magandang balita na sa January 15 na po, 8:50 p.m., magsisimula na po kunwari ang Love. Once again, the cast and director of Love Diary Beach very soon on GMA. And with that, I'm leaving you with a question. Uulit ka pa ba sa ngalan ng pag-ibig at handa ka bang umulit kahit masakit? Once again,